may nag-message sa akin. And siguro aware marami sa inyo nito kasi one time may live ako na nakita ko yung comments niyo. Sabi ko nga sa inyo kung hindi ko man mabasa lahat, pagka replay na binabasa ko yung mga comments niyo, no. May nakita akong nag-comment sa live natin na si Senator Bato ay sikretong pumunta sa Kamangyang para magmakaawa na huwag masama sa ICC investigation or isalba? What? I don't know kung ano pinag-usapan nila. Alright? Pero may nakita ko mga pictures mga ate at kuya ng mga senador na pumunta sa Kamangyang. Nandito ba si Bato? Hindi ako sure eh. Dali ah. Ito yung pictures ng mga senador na Tomb Raider kay Senator Migs, mga ate at kuya. Tingnan natin kung nandun din yung kung nasa pictures din ng mga to yung yung mga senador din nasa pictures din na may na parang inimbitahan sa palasyo, hindi natin alam kung ano ang pinag-usapan. Yung bumoto kaya para matanggal si Senator Migs ay nandito rin sa picture na to sa palasyo. Zoom natin. Kasi sabi ni Joey dito, power that be, kung ako kay Mig Zubiri, itodo na niya, ibulgar na niya kung sino yung makapangyarihan na nagpatanggal sa kanya. Sino sa mga nasa pictures, mga ate at kuya, ang makapangyarihan? Okay, sino ang mga nasa pictures? Nandyan si Robin, si Cayetano, si Tolentino, si Raffy Tulfo at ang kanyang asawa na Blandina ang buhok. Si Win Gatchalian at saka yung jowa niyang beauty queen na parang may pinapupunta doon sa condo habang wala si Win. At sa conversation, di ba? Si Keso, andyan din si Hart, katabing-katabi si Mamsh. Si Mamsh ang payat sa picture. Mamsh, huwag kang tumabi sa celebrity kung ayaw mo matalbogan ang ganda mo. Talaga bang payat ka na ngayon, Mamsh? Anong kinakain mo? Ang liit ng mukha ni Mams dito pero sa interview ni Tonyi, ang lapad ng mukha niya doon. Kulubot na kulubo at makinis si Mams dito. Pitit, hindi maliit ang tiyan, no? Ay, hindi malaki ang tiyan, no? Pero kay Kato niya, parang laki ng tiyan niya. Katabing-katabi niya si Heart talaga. Opak na pa. Siguro magkasing ganda at alindog sila ni Heart. Wala tayong magagawa. Okay. So, andun pala si Kuting, nasa picture pala si Kuting, nasa likod lang. Sino baga talaga ang presidente? Oh. Si Mark Villar nandyan, si Sexy nandyan, si Grace Paul, si Lani Mercado. Oh, nandito si Lani. Si Lani yung naka-peach. Sino nasa likod na nakatayo? Manny Villar? Si Cynthia Villar at saka yung bawal pangalan ng senadora. Sino yung isa pang nakaupong iyon? At saka si Pia Cayetano. That's all. Hindi ko kilala yung iba. Parang sila rin yung bumoto laban kay Senator Migs, mga ate at kuya. Right? Okay. Wala si Senator Bato dito. Wala siya sa picture, no? Okay. Pero, ito yung message sa akin, mga ate at kuya. Basahin ko Senator Bato, can you deny this? Makikita nyo sa picture, shout out sa nag-message sa akin, tinakpan ko na lang ang pangalan or hindi ko hinagip ang pangalan for her
security purpose. Ano po? April 30, makikita nyo yung date. Hindi pa yung panahon na imbiyer na tayo. Oh, wait. April 30, yun yung unang hearing, right? Sa PIDEA Leaks. Kasi May 7 yung sumunod eh. April 30, May 7, May 13, at saka May 20 yung pang-apat. Imbiyer na tayo nung una, walang kwenta. Right? Pangalawa, medyo nasatisfied tayo ng very light. Pangatlo, parang hindi ako nasatisfied. Wala naman ako satisfied. Ba't hindi mo ako nasatisfied? Yung pang-apat, yun na yung nakulong sina Jojo Morales at saka si Picoy. Tama ba? So, magkakaroon pa ng panlima, I think, sa 27. Message sa akin, may nakakita sa Kamangyang nang tumakbo siya doon, tinutukoy si Anis, si Bato. Syempre may mga naunang chat kami nito. May nakakita kay Bato sa Kamangyang nang tumakbo siya doon nung biglang ilabas ang issue ng International Criminal Court, yung investigation sa EJK. Madadamay si Senator Bato, di ba? Siya yung PNP chief noon nung war on drugs ni PRRD. So, kasama ang pangalan niya sa listahan. PRRD, VP Sara, pilit kinakaladkad kahit wala namang kamalay-malay si VP Sara sa EJK. Senator Bato at may isa pa. May isa pang appointee yata si PRRD na kasama. Not sure if Senator Bongko is makakaladkad. Pero sure talaga si Senator Bato dahil nga siya ay PNP chief noon. At PNP ang, di ba, ang isa sa kumikilos laban noon sa mga, para sa war on drugs. Bigla daw pumunta sa Kamangyang si Bato nang biglang ilabas ang issue ng ICC. Traitor yan for sure. Sabi na nag-message sa akin, ibebenta si PRRD niyan. Kung nilaglag ni Bato si Senator Migs, hindi malayong ilalaglag niyan si PRRD. Ba't siya pumunta sa Kamangyang? Totoo ba to, Senator Bato, pumunta ka ng Kamangyang? Anong ginawa mo doon? Like, well, kahit kasi sabihin ni Kuting na hindi walang power dito ang ICC, tuloy ang investigation. Actually, tapos na nga yata. Tapos na ang investigation. At ngayon, nagpalit na ng leader ang Senate. Baka mapahuli na si PRRD at may pakulong abroad. So, may isang Giorno mga ate at kuya. Giorno ba? Hindi, dating politiko rin ito pero yeah, nasa media na ngayon. Na, di ba sabi ko, kung tinraidor ni Bato, si Senator Migs, hindi malayong traidor niya si PRRD. Ang sinabi nga nito, baliktad Tinraidor na niyan si PRRD. Alam. Kaya hindi nakatakatakang tinraidor niya si Migs. Let's listen to Mr. Jing Paras, mga ate at kuya. Okay? Wag niyong lukuhin ang taong bayan na Escudero just did it on his own. Without Marcos and the wife doing the maneuver, how can he become Senate President? Yun, klaro. Pati yung sinasabi nga natin, ang sinasabi natin the biggest betrayal dito is Bakit? yung kay Bato. Bakit? Kasi, niloko niya si Subiri. He made it appear na Kasama sila. kasama pa siya. Kasi kalukuhan yung sinasabi ni Bato na mayroon kaming usapan ng 3. Nakuha na daw yung boto na 2. na 13. Kaya nga surplusage na daw yung pong 14. Kung totoo na nakuha na, bakit ka pa boboto? Para i-betray mo si Subiri. Dapat tumahimik ka na lang. Pero pinapaniwala mo si Subiri na nasa kanya ka pa, in spite the fact na nandoon ka na pala sa kabila. And what's in for Bato to betray Subiri? Anong makukuha niya kaya? Well, Bakit ginawa niya? he is afraid of the ICC. Okay. He has to... Second, he is running for senator. O siyempre, kailangan niya yung basbas ng administration. And third, baka may mga iba pa yung hinihiling na mga favors. Including, sinabi mo kanina, ang power of the purse. Power of the purse, yes. Pondo sa proyekto? Kasi kailangan ng pondo, alam mo, they are re-electionist Kailangan ng pondo, kailangan ng
pangkampanya. These are the political reality. Na hindi binabanggit ni Escudero, akala niya mangmang at Pero bobo ang ang mamamayan. point dito, mayroon tayong sasabihin na if they can betray their patron na si President Duterte, hindi sila uma-attend ng rally, hindi nila ina-advocate yung advocacy ni President Duterte, hindi sila nagsasalita sa mga hindi nila sinusundan yung mga sinasabi ng ating dating Pangulo, taliwas yung mga ginagawa nila. Mayroong isa dyan na dilawan. In fact, this guy, noong tumatakbo pa ito sa mga dilawan, na-bullshit ito ng mga dilawan dahil nagdadala ng mga malaswang babae doon sa stage. Doon sa stage. And he was kicked out. You're talking about Senator Francis Tolentino. Well, ewan ko kung Tolentino ba pangalan nun. but pagkapanalo ni Duterte, even if he was dilawan, napakabait ni Duterte, pare, Eric. Tinulungan siya. Kinuha. Kasi kamag-anak daw, ginawang MMDA chairman. Hindi. Ginawang cabinet secretary, political advisor. Bago ng MMDA, no? Oo. Tama. Hindi, MMDA siya ng panahon ni Noynoy. Oo. Tama. Tapos ngayon, nag-jump ship kay Duterte, even if he was a pure dilawan. Tama. Tapos, tinulungan ni Duterte na manalo na senador. It was tested na hindi siya mananalo dahil hindi siya nanalo nung dilawan siya. Ngayon, nanalo siya dahil Duterte campaign. And yung 8 diretso, 0 Oo. Nanalo lahat ng mga First time yun. Tapos ngayon, siya pang namumuno dito sa grupo. I don't know kung nagpaalam ba sila kay Digong, pero kasi napakabait ni Digong, bahala na kung i-traidor nyo ako. So, if they can betray President Duterte, bakit hindi nila kayang i-betray din si Subiri? And of O, di ba? Matagal na palang tinraidor si Pangulong Duterte. Hindi nga sila nakikita sa mga rally-rally ni PRRD. Well, umaattend, pero hindi nag-privilege speech. Yung sinasabi ko mga tatkuya na sinasabotahe, winawalang hiya na yung mga maisog rally, walang senador na nagtatanggol. Yung kapatid ni Kuting, wala tayong maasahan dyan. Parang, well, may kailangan lang naman siya noon kay PRRD, kaya siguro niya sinuportahan yung candidacy ni PRRD. Baka yun nga yung pagmamakaawa rin ni, di ba sabi yung kapatid ni Kuting na yan na babae, lumuhod-luhod daw yan para huwag lang maisama sa listahan ng narcolist yung kapatid. Pero ngayon na si PRRD kinakawawa, winawalang hiya kapag may maisog rally, wala ni isang senador ako nakitang kumampi. Si VP Sara yun umattend lang, ayun nakuyog-kuyog pa. Wala ko nakitang senador doon na nag-speech sa maisog rally. Or kahit hindi sila umattend sa maisog rally, kapag nababalitaan na ginaganyan ang maisog rally, sinasabotahe, winawalang hiya, bino-boycott, 'di ba? Tinatanggalan ng permit, hindi pinapayagan palang magkaroon ng permit. Abay, maano man lang bang magpa-press con sila or mag-privilege speech, ipahayag nila yung kanilang support sa dating presidente, good. Huyo ka na, kasi wala ka na sa pwesto, Pangulong Duterte. Huyo ka na. Ganyan, kakaloka. Iboboto pa ba natin sila sa paparating na election? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.